Huy! Dito lang ho ang time check na nanggugulat ng mga tao para hindi aantok-antok. Tama pare, di ba? Tama. Hoy! Para kasi alas 10 baka inaantok na yung mga kababayan Tama. natin, ha? Tama. Ganyan, ikakaiba ho ang time check dito sa DWIZ. Ma-record na nga yung hoy na yan. Oo, isa ba? Hoy! Hoy! Oras po natin sa buong Pilipinas. 3 minuto na, makaraan ang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kampo ni dating Senador De Lima handang tumestigo laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ronda Pilipinas. Dismiss order laban sa viral pulis na vlogger na nananawagan ng pag-aaklas laban sa gobyerno pinaubaya na sa PNP. Ronda Pilipinas. Pagtatapos ng amihan, posibleng matapos ba ngayong araw o anumang araw? Ayon po yan sa Pag-asa. Mamaya alamin natin ang pinaka-latest mula sa weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Balita mula sa ibayong dagat, Russian President Vladimir Putin sumang-ayon sa panawagang ceasefire ni US President Donald Trump. Ronda Pilipinas. Best friend talaga eh, no? Sa balitang pampalakasan naman, Lakers pinatibay ang home winning streak matapos talunin ang Spurs. Ronda Pilipinas. Nahihiya na namang eto, hindi, sinabi ko na yung weather kanina. Alamin mamaya sa weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. May spill pala yun. Daryl Yap, Daryl din. Ba't ang daming Daryl ngayon, ha? Ba naman yan? Daryl Yap, tuluyan ng... kinasuhan naman itong Daryl na to. Kinasuhan ng cyber libel sa Muntinlupa RTC. Ronda Pilipinas. At dinelay ng employer ang final pay ng empleyado. Naku! Bawal ito. Ronda Pilipinas. Dahon ng bayabas, nakakatulong nga bang mapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer? Alamin mamaya sa LPI. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Erong nagtatanong, vendor sa party list bumisita sa bayan ng Bawan, Batangas para maghatid ng pagbabago sa mga maninindang Batanggenyo. Alamin mamaya sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Buhay na ba kayo? Pero na! Sa mga nananalig at naniniwala. Pangit. Ito ang panawagan po dun sa mga nananawagan na nabibiktima palagi ng fake news, lalong-lalo na sa mga ahensya ng gobyerno. Kung ayaw nyo mga bibiktima ng fake news, magsalita kayo. Yan. Pagka kayo tinatawagan, magpa-interview kayo. Yun. Pagka kayo sinasabihan na kayo yung ma-interview dito sa DWIZ, sumagot kayo. Hoy! Tapos magsalita kayo. Tapos sumagot kayo sa mga tanong. Ganun lang po yun. Yan. Tapos na. Yun na yung komentaryo. Di ba, no? Kung nagre-reklamo po tayo, kaya nga yung mga
Alam nyo, may mga ahensya ho ng gobyerno. Ang mismong nagsasalita dyan, yung mismong sekretary. Masipag sila sa ganyan. Diba? Tama. Oo. Yung mga papunta sa opisina, naka-break, may hearing, tapos bago mag-hearing, magsasalita muna, magpapa-interview muna. Yan, oo. Medyo believe ho ako sa mga taong ganun. Very active. Oo. Tapos kung sino pa yung mga ahensya ng gobyerno na nagrereklamo ng fake news, sila itong ayaw magsalita. Sila yung ilag. Oo, pagka ganun ho, dapat ho tayo medyo masipag sumagot ng ating mga telepono. Dahil ilan ba ang, hindi naman na, ilan lang naman yung istasyon sa buong Metro Manila, Mega Manila, ilan lang naman. Tama. Katulad ho ng DWIC, pag nagsalita ho kayo dito, kayo'y naririnig sa buong Pilipinas. Top 5. Oo, di ba? Dahil, naisingit mo pa yun, Of course. O, di ba, naka-live kayo sa buong Pilipinas, Yan. naka-live kayo sa radyo, sa TV, nationwide at sa buong mundo. Hindi ba? Online, Ilan lang ho yung mga istasyon na yan, might as well, isa-isahin na ninyo. Exactly. Di ba? It's just 10 minutes of your time. Oo, di ba? Hindi naman, kadalasan naman yung pinakamainit na tanong dyan, nasa isa, dalawa, tatlo, Yes. okay na Oo. Di ba? Pagkatapos ng pangatlong tanong, magkukumustahan na tayo. Ang kailangan lang talaga, medyo sipagan ho nating magpa-interview o kaya kung kayo may mga press releases dyan, sipagan. Pero iba pa rin ang dating ng interview. No? Yung Iba pa papel, rin. yung papel madali lang yan eh. Babasahin ng kahit sinong anchor. Ikaw, ako, kung sino man. Pero yung makausap mo sila, Tama. it hits different, ika nga. Oo. Sabi nga nila, straight from... The source. Hindi, horse's mouth, sabi nila. Yan ka na naman, kabayo na naman isip mo. Di ba? Kung ayaw nyo na mabiktima ng fake news, kayo mismo mag-straighten out ng mga fake news, di ba? Hindi na huuso yung kasi gone are the days na hindi ako iimik. Kasi may social media na ho ngayon eh. Di ba? Marami ng mga eksperto, marami na nag-share. Ngayon, kung masyadong marami na na-share na mga fake news, ay magsalita na kayo. At saka hindi porket nakita yung mukha ninyo na may PubMat sa social media, lahat ng tao maniniwala kagad sa inyo. Pero kung nakikita nila kayo at naririnig nila kayo, Oo. mas credible yun. Oo, lalo na pagka nag-i-interview sa inyo, ay kausap ninyo ay DWIZ. Oo naman. Ay naka-live ho sa buong Pilipinas. Hindi lang ho sa DWIZ News FM regional stations. Kasama dyan ang Radyo Ronda. Oo, naman. Ng RPN. Yep. Di ba? Yes. Tapos Aliw Channel 23 pa. Tapos meron pang DWIZ News TV. Ayun. Saan ka pa? Oo. Di ba? Dito Saan na. ka pa? Dito ka na. Love. Sakay na. Love, DWIZ. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ 88 Metro Mega Manila. Live din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako, ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, hinihintay na ng Philippine National Police at National Police Commission ang resulta ng neuropsychiatric test ni Patrolman Francis Steve Talion Fontillas. Ang pulis na nag-post sa social media ng pambabatikos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagkontra sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, sinabi ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan sa DWIZ na desisyon na mismo ng PNP kung sisimbakin sa pwesto si Fontillas. Gayunman, tiniyak ng NAPOLCOM na mapaparusahan ang mga pulis na maglalabas ng saloobin sa social media, lalo't ito ay may kinalaman sa politika. Let him raise that as a defense if he wants to. But clearly, whatever the reasons are or alleged to be, these statements have no place in the Philippine National Police. And it will be dealt with swiftly and accordingly. So hindi po pwede na hayaan lang natin kahit ano pang rason yan. May tatamaan at tatamaan ho talaga kapag ganyan po ang mga sinasabi natin. Oo nga pala, yung NAPOLCOM. Bukod kay Fontillas, binabantay na rin ng NAPOLCOM ang social media account ng 5 pa. Meron pa 5. 5 pulis na nag-post na may kaugnayan sa politika.
not sympathetic to Fontillas, but sympathetic to someone who was arrested recently. When we are monitoring the social media pages of personnel, we identified roughly 5 PNP officials. 5? Pero mga low-ranking, mga non-commissioned officers. And I have instructed also yesterday for the immediate monitoring, investigation, and should it be necessary, the filing of appropriate administrative charges as well. Apa talaga, political eh. Oh. Ang tinig po yan ni Napolcom Commissioner Rafael Calinisan sa panayam exclusive ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nakahanda si dating Senador Laila de Lima na makipagtulungan sa International Criminal Court at magbigay ng kanyang testimonya bilang witness kung ipatatawag siya ng korte. Ito ang sinabi sa Bagong Pilipinas ngayon ng abogado ng senadora na si Attorney Dino De Leon, alumnus ng The Hague Academy of International Law at isa ring human rights lawyer. Ayon kay Attorney De Leon, nakapagsumiti na si De Lima sa ICC ng mga ebidensyang nakalap niya bilang Commission on Human Rights Chairperson at bilang dating Senate Chairperson on the Committee on Justice. Noong iniimbestigahan ang anyay malawakang patayan sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Idinagdag pa ni Attorney De Leon na maaari ding magtungo ang dating senador sa The Hague. Bit-bit ang pag-asang maipatawag ng ICC. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At ngayon tanggap po tayo ng isang report. Public at private sector magsasanib puwersa para mapalawak ang internet access sa mga liblib na lugar. Ayon yan sa palasyo. This is very good news. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nagkikipagtulungan ang pamahalaan sa pribadong sektor upang mapabuti ang internet connectivity sa bansa. Kabilang daw ang posibleng paipagsanib puwersa sa mga pribadong telecommunications companies o telcos. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Presidential Undersecretary Claire Castro na determinado ang pamahalaan na palawakin ang internet infrastructure lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Binigyan din ni Castro ang kahalagahan ng maasang internet connection upang mapabuti ang kabuhayan at antas ng kaalaman ng mga mamamayan. Matatandaan na sa pagbisita daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Eastern Visayas, iginit ng Pangulo ang pangailangan ng mas mabilis at mas malawak na internet access sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng mas malawak na plano ng Bagong Pilipinas upang matugunan ang tinatawag na digital divide sa mga malalayong lugar sa bansa. Anya sa kabilang daw sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga karagdagang cell sites at paggamit ng satellite technology upang mapalakas ang koneksyon sa mga liblib na lugar. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At alamin na natin ang magiging weather for today mula kay Daryl Justin. Hanggang kanina, walang masyadong araw. Ano? Wala pa rin at malamig ang simoy pa rin ng hangin. malamig. Ayan, sakto si Angela Bayo niya, nakita ko na siya na. Nawala. Siya ka-duet mo eh. Ay, ganun. Oo. Wala tuloy yung... Nawala Sabi na tuloy yung siya, gana. ayan, oo, yan. Duet daw. Talagang tinawag mo pa eh. No? O siya, weather tayo, go! Amihan pa rin po, huling surge ng amihan na nakakapekto sa Luzon, partikular na sa may Cagayan Valley, Aurora at Quezon's cloudy sky with rains ang inaasahan, habang sa Metro Manila naman at alalaming bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin may mga pulupulong maihinang mga pag-ulan. Amihan po ang nararanasan kaya hindi ganun kainit ang ating panahon sa Kamaynilaan. Pero ang easterlies po ay nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa at take note, meron ulit shear line. Ito yung pagsasalubong ng amihan at ng easterlies sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Aklan at Capiz. Kaya inaabisuhan ng mga kababayan natin dyan na posible ang moderate to at times heavy rainfall sa inyong lugar dahil po sa epekto ng shear line. Posible rin po ang mga flash floods at landslides sa araw na ito. Pero ang good news naman natin, bagamat may shear line, wala pong bagyo o LPA na inaasahan hanggang 31 na po yan ang buwan ng Marso. Hanggang Friday. Hanggang the last hanggang katapusan na ng buwan.
Hindi nga, sinasabi ko nga sa Friday. Ah, wala. Friday, oo naman, syempre. Yung pasukan natin nasa June na ulit no? Yes, parang Ano, April pa magbabakasyon ng mga bata. Oo, di ba? Sino ba nanay dyan? Sino ba nanay? Ay, si Hiyas. Oh, yan, oo. Wala Hiyas, naman. nanay ka na, di ba? Oo. Di ba? Not unless tatay ka. Patay tayo dyan. Kailan yung pasukan? June na, no? Ah. Balik na tayo sa June, ano? Ito na yung adjustment talaga. So, pasukan natin, June na. Boss, bago ko makalimutan, hi daw, Bernard Peralta. Oh, hi. Huy! O, diba? Hi daw. Oh, hi! Hi, Sir Sir Bernard. Bernard. Matagal na kita hinahante. Yeah! Speaking, sandali, kaya ka nag-hi. Speaking of hiyas, Ayun. Sir Bernard, Sir Bernard. Magba-birthday na to, Sir Bernard, oh! Oh, ayan. Oh, malay mong padala, no? diba? Oo, saya tayo. Masaya Alam kami. mo, sensitive yan si Sir Bernard. Bakit? Bakit sensitive? Ano yan? Pikon yan eh. Ah, talaga ba? Oh, pumapatol yan eh. Sandali, sa sobrang sensitive, sabi sa akin, hindi ito. Hindi lang lechon, pati ice cream sa akin. Oo, sabi ko sa'yo, pikon yan eh. Pikon yan. Sir Bernard. Sir Bernard. Miss you. 3-day weather forecast naman po tayo mula 20 hanggang 22 sa buwan ng Marso. Hagip na hagip yung Friday. Dapat pala ang nilagay ko ay dagupan. Pero Metro Manila, good weather. Sabado, mas maganda po ang magiging lagay ng panahon sa 25 hanggang 32 degrees. Metro Cebu naman puro pag-ulan. Ay, ganun. Yes, maulan. Parang kahapon, titignan ko yung aking isang source. Ang Metro Cebu, magla Thursday, Friday, and Saturday, nasa 85 to 95% chance of rain. Uulanin sila dahil may epekto rin ng easterlies ito. Yung forecast natin, nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius yung today hanggang Sabado po iyan. Habang sa Metro Davao naman, puro pag-ulan din, nasa 70 to 95% chance of rain, 25 hanggang 33 degrees Celsius naman ang inyong agwat ng temperatura. Ops! Heat index check tayo. Tignan natin ang tatlong Heat index. lugar. Heat index naman. Nangunguna sa listahan ng... Ayan na naman kami. Hindi, okay na yan. At least mainit, hindi uulan sa Friday. Oo, okay tama. na yan, oo. Tama. Pero wala yun nga. naman. Hindi naman ako nauuwi Pero, sa Friday. pero yun nga lang, 44 degrees Celsius. Mainit talaga kasi malapit kami sa dagat dyan. Danger level po yung 44 degrees. Pumapangalawa ang Zamboanga at Ayan. kapares lang nito ang General Santos City kung saan natatagpuan si 8th Division. Ay, baka masabi ko pangalan. Si Manny Pacquiao, taga General Santos City, di ba? O kumakandidato si Senator, di ba? Oo. Kumakandidato kayo, tumatakbo. Oo. May nangyayari ba? Tumatakbo. May nangyayari ba? Pasok ba sa survey si Senator Manny? Iba yung, yung survey na nakita ko kanina. Manner! Ayan. Bing, 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 bing. Tignan mo kung pumasok sa survey si Senator Manny. Iba yung nakita kong survey sa ibang stasyon pero wag na. Meron akong tawag dito, blind item. Uy, ayun na naman. Pero wag niyo wag i-ere, di ba? Oh, hindi. Wala naman nakikinig sa atin. Tayo-tayo lang. Anak natin, yung mga ex mo. Ex mo rin. Wag mo sinisimulan biglang ganun no? Merong isang magwi-withdraw na kandidato. Uy, yun naman. Oo, yung sikat siya, sikat. Famous, very famous. Famous. Ang balita ay magwi-withdraw dahil Galing yan sa daga mo, Meron sa daga. meron yatang offer na mas uupuan na isang posisyon. Ahensya. Oo. Ngayon ay pinag-iisipan. Pero nandun siya sa bigat na bibigay na yung tipong magwi-withdraw na kasi tatanggapin niya yung posisyon. Parang kakantayan, gusto ko nang bumitaw. Ganon. Si ba yung Sherin Reyes ba yun? Oo, yata. Oo, yan. Gusto ko nang bumitaw. Ayun, baka yun sa kanya. Gusto ka nang bumitaw. Ayun, ang cute. Yang blind item po na yan ay galing sa langgam ni Dennis. Galing yan sa aking yung mga bagoong girls. Bagoong girls. Oo. Alam mo ano tawag sa mga bagoong girls ko? Alamang girls. Alamang girls. Mula sa alamang ni... Taga Muntinlupa yan eh. Alamang girls. Ay, nako. Okay, Sunrise. Taga Muntinlupa. Alamang Taga girls. Muntinlupa yan. Alamang girls, ha? Pagka may sipon ka. Alam mo saan nakatira? Saan? Sa Ayala, Alamang. Ami ko na sa inyo eh. Sumikat ang araw alas 6:01 ng umaga. Pagbigyan, malapit na. Lulubog ito mamaya alas 6:07 ng gabi. And speaking of malapit na, fire! Ano na ba? Ilang araw na lang? 2 days to go. 2 days to go, birthday ko na. Gusto ko pa rin yung Alamang girls. Alamang girls. Yung angulo mo dyan, sabi namin ni Gia Rafael, parang si Eric Quezon.
Wow! Yes. No joke Totoo. parang si Eric Quezon. Totoo. Oo. May pagka-Eric Quezon yung angulo mo dyan. Na-meet ko na yan, si Sir Eric, napakabait niya. Pero bakit wala kang hawak na telepono dyan? Ano ba ginagawa? Ano yan, nagre-record ako. Mga salbahe kayo. Saan nyo ba pinagkukuha yung mga picture na yan? Gusto mo ba sa dali? Gusto mo ba may mas luma pa? Mula nung nag-start ako mag-vlog dyan eh. Oo. Kung nakita niyo yung mga vlogs ni Boss, ang gaganda. No joke, ang gaganda, magaganda. Nakaka-inspire. Ayan. Lagi Doon pa rin ako sa Ayala Alamang. Oo naman. Ang nag-handle po ng page niya, yung Ayala Alam. Alam mo, mayroong katabing subdivision yan, ha? Ano? Alamang Hills. Oo nga. Bali matatas mga bahay dun, di ba? Yan na muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin na hindi bahagi ng Alamang Girls. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Ayon sa report ng aking Alamang Girls, dapat daring meron na tayong portion yan dito sa Ronda Pilipinas, ha? Yung bulungan portion, ha? Ayon sa aking Alamang Girls na taga Ayala Alamang. Okay, ano man yung panahon ngayon, ha? Baka kailangan po ninyo ng food supplement na natural at walang halong chemical. Ayan, kailangan po ninyo. Subukan po na ninyo ang MX3 capsules. Siguradong safe po itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven po ang MX3 capsules na mayroong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay ninyo? Ha? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores. Nationwide po yan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao. O kay bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Tandaan ninyo, ha? Sa MX3, ha? Ay, dito ako. Bilib. Ronda Pilipinas. May nagtatanong, vendors party list daw ba bumisita sa bayan ng Bawan, Batangas para maghatid ng pagbabago sa mga maninindang Batanggenyo? Alamin na natin yan sa isa na namang DWIZ Track Record Report. Palagi kong naririnig sa mga tindera at tindero rito sa amin sa Batangas na gusto nila makilala ang vendors party list. Sobrang saya kasi nila na sa wakas mayroon nang nagtatanggol sa kanila sa Kongreso. Makakarating kaya sila rito sa amin sa Batangas? #IC Track Record. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na aktibo pa rin ang vendors party list sa pagsasagawa ng kanilang Suyod Palengke Initiative at sa katunayan ay binisita kamakailan ni First Nominee Tita Malulipan at Fourth Nominee Deo Balbuena o Diwata ang probinsya ng Batangas na kilala sa mga delicacy nito na lomi at kapeng barako. Pero hindi lamang nakafocus ang partido sa mga piling manininda at produkto na tutulungang iangat ang kalidad at bibigyang rekognisyon dahil katulad ng nakagawian ng vendors party list, iniisa-isa nila mga small business owner anuman ang produkto ng mga ito upang higit pang kilalanin. Sa pagbisita ng bagong partido sa Bawan Public Market sa Batangas, inihayag ni na Tita Malulipan at Diwata ang layunin ng vendors party list na tulungan ng bawat maninindang Pilipino na makabit ang nararapat nilang karapatan at siguruhin na makatatanggap ang mga ito ng respeto at tratuhin ng pagkakapantay-pantay. Ang layunin na ito ng vendors party list ay hindi lamang upang tulungan ng mga tindera at tindero na maiangat sila mula sa kasalukuyang sitwasyon nila sa buhay, kundi upang palaguin din ang ekonomiya ng bansa sa tulong ng mga manininda at kanilang mga natatanging produkto at serbisyo. At yan ang track record ng vendors party list. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun!
27 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilip. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, ngayon po ay, ano ba tayo? Wednesday? Kalagitnaan po ng linggo, baka kayo nasa trabaho po ninyo o kayo nagpunta na kayo sa inyong mga negosyo. At pagkakalagitnaan po ng linggo, sumasakit po ang ulo natin diyan. At minsan, pag sumakit ang ulo natin diyan, ay damaho ang buong katawan ninyo. Isa lang ho ang solusyon diyan. Mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo. Mararamdaman ninyo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product Excellence Award. Ano nangyari, ha? At Elite Business Award na siyang patunay na quality talaga ang Herbalaya. Kaya hindi na huuso yung nagtitiis-tiis ng sakit. Hindi na huuso yung magpakamartir. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay, ginawa. Ronda Pilipinas. Ito mga guests mo natin ngayon, live sa studio, ang bibigyan natin ng Herbalaya dahil alam ko naglilibot sila sa buong Pilipinas at medyo masakit sa ulo at katawan ng paglilibot ngayon. Kaya dapat bigyan natin ng Herbalaya yung ating mga guests. Sabay ganun. Okay, makakausap po natin na ang Vendors Party List. Ayan, maraming salamat po sa pagdalaw nyo sa Aliw Broadcasting Corporation, Madam, at saka si, yung ating, unahin na muna natin si fourth nominee, Vendors Party List, si Deo Diwata Balbuena. Diwata, magandang araw sa iyo. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po dyan sa inyong mga bahay, kung saan man kayo nanonood nyo ng DWIZ, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, tayo'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, tayo rin ay napapanood sa Aliw Channel 23, buong Pilipinas din yan. Yan. And of course, ang first nominee po ng Vendors Party List, si Tita Malu Lipana. Tita Malu, magandang araw sa inyo. Magandang araw din po, Sir Dennis, and sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw. Ano ba tawag sa inyo ng yung mga kilala ninyo? Ma'am Malu, Tita Malu, ano gusto niyo tawag ko sa inyo? Tita Malu. Kasi si Diwata, alam ko, Diwata talaga, no? Si Tita Malu na lang. Tita Malu. Ayan. Sige, bago tayo magpag-usapan natin yung mga topics natin for today, ako'y mangungumusta muna. Kayo lumilibot sa buong Pilipinas, sa Tita Malu, di ba? Kumusta naman ho yung paglulubot sa mga kadalasan ho ang nare-report dito sa amin, parang mga pale-palengke ho yata pinupuntahan ninyo. Opo, iniikutan po namin lahat ng mga palengke, lahat ng mga vendors po dito sa buong Pilipinas. Ayan, lapitan po ng konti daw sa mikropono. Ayan. Mahina, malat kasi ako. Ayan. Kumusta po yung paglilibot ninyo, Tita Malu? Ayun, okay naman po, lahat ng mga naikutan namin, medyo marami na kami naikutan buong Pilipinas po, and nakita po namin na medyo kailangan po talaga ng kakatawan para sa lahat po ng mga vendors. Kaya po kami nandito po. Kadalasan kasi ano na yan, Tita Malu, parang face-to-face na yan, di ba? Nakikipagkwentuhan na kayo, nakikipagtalastasan na kayo, nakikipag-usap na kayo ng face-to-face. Yung mga problema ng mga manininda, lalo-lalo lang yung mga vendors, sa mga palengke, ano ho yung particular na problema nila na medyo naaalala nyo at kailangan nyo silang tulungan dyan sa banda na yan? Number one na laging nilang sinasabi na problema, talaga namang puhunan. Ayan. Laging ganun yung sinasabi po. Oo. Bukod po doon, syempre, yung kanilang kalusugan. Lagi rin problema nila. Lagi po silang maulanan, maarawan. Lagi pong prone po talaga sa sakit ang mga kapwa natin vendors. Isa rin yun sa problema. And syempre, yung mga ambulant vendor po, yung kanilang pwesto, problema din po yun. Yung pagkakaroon ng competition din po sa malalaking establishmento, problema din po yun. Medyo marami-rami po ang problema ng mga vendors in fairness. Apo. So naglilista kayo ng mga problema nila at iniisipan nyo na talaga yan kung kayo makakaupo sa Kongreso? Yes po, talagang pinag-iisipan natin kung paano po talaga natin matutulungan po sila. Alam mo, tama yun, Tita Malu. Kasi pagka pinag-usapan kasi sa isang empleyado, parang alam na natin kung ano yung mga benepisyo. Sa mga vendors, hindi natin masyadong napag-uusapan yan. Tama po.
No? Wala. Kung ano yung mga benepisyo nila, yan, yung mga kadalasan ang mga problema nila, puhunan, Opo. tapos yung health nila, Yes. hindi masyadong natututukan eh. So pagka kayo nakaupo, yan ang tututukan ninyo, yun ang pinangako ninyo sa kanila. Yes po. Ayun. At kasama nyo si Diwata o minsan naghihiwalay kayo para mas maraming lugar kayong mapuntahan. Opo, minsan po magkahiwalay po kami naman ni Diwata. Ayan, si Diwata laging viral to eh. No? Ano ba feeling ng palaging viral, Diwata? Ayun, sanay na sa mga basher, tapos masaya Sa mga basher. masaya kasi, di ba, masaya kasi kahit saan lugar kami pumunta, na-appreciate ko naman yung mainit yung pangtanggap talaga namin ng mga tao, lalo na pa sa kapwa namin vendors. Kasi every iniikutan namin talaga, kadalasan na pinupuntahan namin, mga vendors, mga sa palengke, mga ganyan. So, mainit naman yung pagtanggap nila sa amin. Kaya masaya, masarap sa pakiramdam. Tapos pagka nakakausap mo yung mga vendors, nakaka-relate ka kasi vendor ka rin eh. Yes, opo. 'Di ba? Vendor ka rin eh. Ano yung mga particular na mga problema nila na oo, totoo yan. Problema Bilang isang natin. vendors ng Paris, di ba, kadalasan talaga na problema dyan, alam mo na yung clearing. Alam mo, nung sikat na sikat yung Paris mo doon, hindi ako nakakain doon. Ang haba-haba ng pila doon, ha? Opo. Uy, tika muna. Ngayon pala, sino ano sa mga negosyo mo? May Meron mga naman tao ka akong naman. mga pinagkakatiwalaan ng mga kasamahan ko, mga kamag-anak ko. So sila muna ang nagmamanage habang minsan wala ako doon sa parisan ko. Iyon. Okay, sige, balikan natin yung katanungan ko, Diwata. Ano ngayon yung mga problema ng mga vendors na nakaka-relate ka? Kasi ikaw, isang negosyante ka rin eh. Ayan, katulad nga ng una dyan, yung puhunan na, di ba, pag nangutang ka, ang Tama. laki ng tubo. So, di ba? Yung iba Tapos- nabubumbay pa. Oo, tapos nabubumbay pa. Tapos imbes na itutulong na lang natin yung tubo sa pamilya natin, napupunta pa sa bayad natin sa tubo Correct, ng mga inutangan correct, natin. So, oo. di ba? Tapos syempre bilang isang Paris vendors, ang isa sa mga problema na naranasan ko, so ayun yung kiniklearing, tinatapon yung paninda, na Yan. lahat naman na yun ay pinaghirapan at yung iba pa nga dyan inutang, Tama. di ba? Inutang Tama. pa na. Paano makakabayad yung isang nagdegosyo na kagaya ko kung nakuha na nila yung mga paninda, Oo. tapos yung inutang nila, paano nila mababayaran? So, isa pa yan Oo. sa mga problema na dapat solusyonan talaga. No, yun Nakikita ko problema. pag-uusapan ninyo ni Tita Malu pagka Opo. ganyan mga problema. Opo. Okay, ngayon, pagka sinabi sa iyo yung problema, ano sinasabi mo? Diwata sa kanila. Sabi ko kasi dati, di ba? Kailangan makaupo kami. Yes, kailangan makaupo tayo, magtulong-tulong tayo kasi yung mga problema natin, hindi natin masusolusyonan yan kung walang tayo sa atin magrepresent sa gobyerno na upo, di ba? Oo, Kaya nandito oo. si Vendors Party List para tulungan tayo na lalo pang umangat tayo mga vendors. Oo. And they really appreciate kasi alam nyo, ako mismo, personally, I really appreciate yung mismo mga kandidato ay nakikipag-usap sa mga negosyante. Yung nakakita ko sa inyo yung mga footages na lumalabas sa mga balita namin, nakikipag-usap kayo. Kasi iba, Tita Malu, di ba? Marami kayong mga discovery dyan na minsan hindi nila masabi dahil hindi naman sila nire-represent ng taong tumatakbo na lumapit sa kanila. Pero sa inyo, nakaka-relate sila dahil yun nga yung nire-represent ninyo. Tama po. Oo. Okay. Ako'y pagbigyan nyo na dahil meron akong gustong... Tita Malu, pwede kong tanungin? Okay lang? Sige si Diwata, ito viral kasi ito eh. Ito recently lang nangyari at bibigyan kita ng... Sa iba, hindi ka binibigyan ng pagkakataon. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Very recent yung nag-viral ka sa Baguio. Ay, opo. Merong pangyayari doon na parang, ano ba yon? Video ba yon? Picture ba yon? Picture ba? Oo, ako kasi nagvo-vlog din ako. Oo, Tapos oo. pagdating kasi sa Baguio, mas kilala kasi doon yung Igorot Yes, costume na tinatawag. So ako Oo. kasi, Ano ba nangyari doon? nagsuot kasi ako doon, tapos parang nagpapatawa ako. Pero wala naman, Nagrenta ka. oo, nagrinta ako doon. Okay. Kasi nagpaparent sila doon. Saan yan? Sa may Mines View? Sa may malapit sa Strawberry Farm yun doon sa may La Trinidad ba yun? Oo, sa La Trinidad. oo. Hindi sa Mines View. Tapos Oo. nakita ko kasi may nagpaparent doon. Sabi ko parang hindi kompleto yung pagpunta ko dito sa Baguio pag hindi ako napagsuot ng Tama. yung costume na yun. And kasama yun sa experience pagka Oo. ikaw pupunta ng Baguio. Ngayon, hindi ko naman intention talaga na bastusin yung kultura doon sa Baguio. Okay. So, humingi naman na po ako ng pasensya doon. Kasi Oo. wala talaga yun sa isip ko Oo. kung nabastusan po sila doon. At saka nag-vlog ka na nag-apologize ka, di ba? Opo. Oo.
Yun nga, pasensya na po kayo kasi wala naman po talaga ako intention para bastusin yung kultura nyo dyan. Bagus, nagpapasalamat nga po ako dahil nakarating ako dyan sa Baguio at napakaganda dyan sa Baguio. Oo. Dahil ang isa yata sa mga pinuntahan nyo sa Baguio, yung night market, Tita Malu, di ba? Opo. Oo. Kumusta ho ang experience dyan? Napakaraming tao po ng night market. Oh, ang saya. Hindi ho, talagang pag night market, napakarami talaga. Napakaraming Ay, grabe tao, talagang hindi tao dyan. siksika. Oo. So pinagkaguluhan ka dyan na At Diwata. saka, ang saya ng experience ko dyan kasi mayroon pa kaming float doon sa Baguio na kung saan puro bulaklak yung float Pwede ka namin. muna, nung nakita ko yung float mo sa Baguio, meron kang jingle doon. Ba't di natin tinutugtog yung jingle nito ni Diwata? Ay, ayun yung kanta ko Meron yun kang- yung Diwata Paris. Kumbaga parang kanta ko yun, ginawa Oo. sa akin ni Oo. ni Lito Camo. Pero ako lang yung nakakaalam. Pwede mong banggitin. Okay lang naman. Sorry. Okay lang naman. Yan ay isa sa mga, parang narinig ko yan nung kinover namin ng news team, yung sa Baguio, yung Flower Festival. Okay. So wala na tayong masyadong oras, Tita Malu. Ano po ang, teka muna. Merong phone-in question. Kumustahin daw po natin yung relasyon natin sa mga maninindang Muslim po. Go ahead, Miss Malo. Napakaganda po kasi napakaganda po ng pagtanggap sa atin ng ating mga kapatirang Muslim. Opo. Nakita po namin talaga wini-welcome natin nila kami kasi nga po sila rin po ay talagang mostly po sila ay manininda. Sila ay mga vendors. Napakaraming vendors na Muslim and tinatanggap nila tayo. Nakakatuwa. Saan po ito, sila. Mamalu? Magmula po kahit dito po sa La Commonwealth Market, kahit po sa Baclaran, Oo. kahit po sa Lanao del Norte, galing din po kami doon. And sa lahat po ng community na Muslim, nakakatuwa po. And nagpapasalamat po ako sa kanila. Lalo na po sa mga presidente ng mga asosasyon ng bawat Muslim. Yung mga yan, yung mga kapatid nating Muslim nag-open sa inyo ng kanilang mga problema na naman, di ba? Opo. Kalimutan po. Kadalasan ano nagiging problema nila? Ganun pa rin po. Number one, no? yung kanilang puhunan. And syempre po, minsan yung nadi-discriminate din po sila. Naku. Opo. So, yun ang problema din po nila. Iyo. Kaya, dapat yung sa atin, dapat yung maproteksyonan din lahat po ng atin. Oo. Sige, go ahead. Ambulante. Ano po ang Opo. pwede ninyong sabihin sa mga kababayan po natin ngayon na nanonood, nakikinig, at saka naka-follow po sa social media? Go ahead po, Tita Malu. Sa lahat po na nakikinig, nanonood sa DWIZ News po, Luzon, Visayas at Mindanao, kami po sa Vendors Party List po, nakikiusap po ako sa lahat po na ating kapwa vendor na magkaisa tayo, magsama-sama tayo para dito sa May 12. Atin ito, Vendors Party List. Yun. Okay, gusto ko sana yung may background music. May jingle sila dyan, di ba? Si Madam. Yun. Yung sino po yung para alam po ng mga tao, yung ating yung mga nominees po. Apo, ako po yung first nominee, Malulipana. Yes. Second nominee, Lawrence Pisigan. And third nominee, Cheryl Sandil. Fourth, si Diwata. And madami, 10 siya. Ayan. Okay, Diwata. Thank you. Ano ang gusto mong i-impart? Gusto mong sabihin? Anong message mo sa sambayan ng Pilipino? Inaantay ka nila. Ayan, sa lahat ng mga kabindors ko dyan, magtulong-tulong tayo at magpasalamat tayo dahil meron na tayo kakampi. Ito po ang Vendors Party List para po ipaglaban din yung mga karapatan natin. Ayan, magtulong-tulong po tayo para tulungan din ang Vendors Party List para matulungan din tayo. Tama. Okay. Tita Malo, ano pa ang schedule ninyo para malaman ng mga kababayan natin? Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas. Ano ba schedule ngayon? Next week po, nasa Visayas area po kami. Yun. Sa Samar, sa hometown ni Diwata. Taga Samar ka ba? Yes, I'm from Katarman, Northern Samar. Northern Samar. Alam mo ba ang Samar? Yan ang Samar, capital of the Philippines. Pinatatawa lang kita. May mga pangtsuhin na joke. Pagpasensya mo na yan. Ha? Sige, go ahead. Invite mo na yung ating mga kababayan at kung sakasakaling sa darating na eleksyon, go ahead. Ayan, sa lahat ng taga dyan sa Samar, sa Katarman din Samar, nandyan kami sa 25 and 26. At bibisitahin natin dyan yung kapwa natin dyan, vendors. At sa Tacloban, Katbalugan, pupunta kami dyan. Supportan nyo po ang Vendors Party List dahil makakatulong ito para sa ating lahat. Yan, may istasyon kami dyan. Ayan, okay. So, tuloy-tuloy po, no? Tito Malu, ang inyong paglilibot sa buong Pilipinas. Yes po, tuloy-tuloy. Opo. Ayan, mag-iingat kayo kasi pagka ganyang mga biyahe-biyahe, medyo nakakapagod ho yan. Bibigyan ko kayo ng Herbalife.
Binyaya, ano po? Yun. At saka MX3, ano po? Thank you po, Para thank kayo'y, you. Salamat. para malakas tayo, Tita Malo, saka Diwata, di ba? Tama po. Okay, maraming salamat. Thank you very much. Oras po natin sa buong Pilipinas. 15 minuto pa bago mag-11 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pil. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At ngayon, tanggap po tayo ng isang report. Senado may nakuha ng private lawyers para tumulong sa kanila sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. At Sally, go! May mga private lawyers nang pumayag tumulong sa Senado sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, ang mga nangako na tutulong ay mga abogado na may karanasan sa paglilitis o trial practice. Tumanggi pa si Secretary Bantug na tukuyin kung sino na ang mga nakuha nila abogado para tumulong sa Senado sa pag-aakto bilang impeachment court. Sa ngayon anya ay meron na silang nakuha na 2 regular na tumutulong sa pag-update o pag-refresh sa rules of court, lalo na sa mga latest rules sa trial procedure. Sa kabila ng mga kaganapan sa bansa tulad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado para sa isasagawang paglilitis sa Vice Presidente. Alinsunod sa panukalang calendar, sa July 30 pa, sa ilalim ng 20th Congress, maumpisahan ang trial proper. Kahapon ay nagsagawa ng inspection sa Senado si House Secretary Reginald Velasco, kung saan ay nasiyahan naman sila sa nakitang setup sa plenary session kung saan isasagawa ang paglilitis. Tiningnan din nila ang kwarto na magsisilbing working area para sa prosecution panel, mga testigo at support group nila. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. At sa ating balitang sports, Lakers pinatibay ang home winning streak matapos talunin ng Spurs. Sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nang ibabaw ang Los Angeles Lakers laban sa San Antonio Spurs sa score na 125-109. Pinangunahan ni Austin Reeves ang opensa ng Lakers na may 30 points, habang si Luka Doncic ay nag-ambag ng 21 points, 14 assists at 9 rebounds. Sa kabila ng kakulangan sa ilang pangunahing manlalaro tulad ni LeBron James, napanatili ng Lakers ang kanilang 8 sunod na panalo sa home court. Samantala, si Stephon Castle ng Spurs ay nagpakitang gilas din na may 23 points. Ngunit hindi ito naging sapat upang pigilan ang kanilang ikalimang pagkatalo sa 7 laro. At yan ang aking Sports News. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Oy, ngayong Marso, magaganap na ang pinakamaningning na gabi ng Bingo Plus. Yan. Ito ang The Bingo Plus Night 2025. Excited na ba kayo? Excited na ang lahat dahil makikiselebrate sa atin ang mga brightest stars ng bansa. Rak-rakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks, at may exciting appearances and performances pa ang inyong mga paborito mga artists. Tulad ni na Jackie Gonzaga, Quiroz, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Sam YG,
Zephanie, Cager Thelvig, Nicole Cordobes at si Empoy. Hindi po ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at ang Chinita Princess Kim Chu. Pasabog, hindi ba? Mas kabogabol. Mas unkabogable. Yon ang Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama natin ng phenomenal box office star Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Hindi pa po. Marami rin inandang mga surprises para sa Bingo Plus Night. Kaya sali na para sa ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos and 5 million peso worth of car. Download na ng the Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Daryl Yap tuluyan ng kinasuhan ng cyber libel sa Muntinlupa RTC. Hala, Showbiz Spotlight mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, nakitaan ng sapat na batayan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang reklamong isinampa ni Vic Soto laban kay Daryl Yap kaugnay sa controversial na teaser ng pelikula nitong The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ang dahilan kung kaya tuluyan ng kinasuhan ng Muntinlupa RTC ang filmmaker na magdesisyon na iakyat ang kaso sa husgado mula sa Fiscal's Office. Sa 3 pahinang dokumento na permado ni Assistant City Prosecutor Elvin Kit Barrios, nakasaad dito na sinampahan ng 2 kasong cyber libel ang batang-batang direktor. Nakasaad sa resolusyon na ang direktang pagbanggit sa pangalan ni Vic Soto nakita ang probable cause para tuluyang kasuhan si Yap. May mali siyang nakita mo sa nasabing teaser na may intensyong sirain ang reputasyon ni Vic Soto na mas kilala sa pangalang Vic Soto sa pamamagitan ng pag-expose sa TV host sa public contempt, galit at ridicule sa pamamagitan ng paglalabas ng teaser ng video ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Kaugnay nito, naglaan naman ang korte ng 10,000 pisong piyansa sa bawat count ng 2 counts ng cyber libel na itinaas sa korte. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, nako, dinilay ng employer ang final pay ng empleyado. Nako, bawal ito. Alamin natin sa NBI report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Dinelay ng employer ang final pay ng empleyado? Nako, bawal ito. Nag-resign ka na ba sa trabaho? Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas, hindi mo pa rin nakukuha ang final pay mo. Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Malinaw na sinabi sa DOLE, Labor Advisory No. 6, Series of 2020, na dapat ibigay o release ng employer ang final pay ng isang empleyado 30 araw matapos ang kanyang separation o termination ng kanyang employment. Mas mainam kung mayroong favorable company policy o collective agreement na nagsasabing maire-release ang final pay ng mas mabilis sa 30 days. Ayon sa DOLE Labor Advisory No. 6, dapat kasama sa final pay ang lahat ng trinabahong sahod at monetary benefits ng isang empleyado, kagaya na lamang ng mga sumusunod. Una, unpaid earned salary. Pangalawa, cash conversion of unused SIL o Service Incentive Leave. At pangatlo, ang prorated 13th month pay. Dagdag pa riyan, dapat maibigay ng employer ang iyong Certificate of Employment sa loob ng 3 araw mula sa araw ng iyong request. Kung nilabag ito ng iyong employer, maaari kang maghain ng reklamo sa DOLE Regional Office na may sakop sa iyong pinagtatrabahuhan o pwede ka rin tumawag sa kanilang hotline number 1349. Tandaan, bawal ang pag-delay sa final pay ng isang empleyado. Ibigay ang kanilang natitirang benepisyo para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda
Pilipinas. Oy, dahon daw ng bayabas, nakakatulong nga bang mapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Isa sa mga common na sakit na kinatatakutan ng karamihan ay ang cancer. Pero totoo nga bang ang dahon ng bayabas ay mabisa upang mapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer? Tara, let's prove it! Ayon sa healthline.com na ang bayabas ay nakakatulong upang ma-prevent ang pagkalat ng cancer cell sa katawan dahil sa mataas na level ng antioxidant na taglay nito. Dagdag pa ni Dr. Andrew Su, isang cancer specialist, na ang dahon ng bayabas ay nakakatulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer gaya ng breast cancer, prostate cancer at oral cancer dahil sa mga nutrients sa taglay nito tulad ng antioxidant lycopene at flavonoid quercetin kung saan gumagawa ito ng aktibidad o proseso kontra human carcinoma cell lines. Bukod dito, nakakatulong din ang guava leaves upang mapababa ang blood sugar levels, boost heart health, nagpapababa din ng menstrual cramps at nakakapag-boost ng immunity ng tao. Kaya naman proven na maraming magandang benepisyong taglay ang bayabas. Totoo sa kalikasan matatagpuan ng lunas at mga benepisyo na mabuti sa ating kalusugan. Ronda Pilipinas. Meron ng balita, isang pasahero ang nagpahayag ng pagkadismaya sa Cebu Pacific Air matapos makaranas ng problema sa booking system. Hala, kung saan nabawas ang bayad sa kanyang account ngunit walang kumpirmadong booking. Ha? Ayon sa pasahero, nag-book siya ng flight para sa kanyang ina at kapatid. Ngunit habang naglo-load ang system, na-redirect siya sa itinerary page nang makipag-ugnayan siya sa customer service ng Cebu Pacific. Sinabi ng agent na walang kumpirmadong booking sa kanilang system at kailangan mag-antay ng 15 working days. Ang tagal naman. Para sa refund? Katagal naman rin. Ipinahayag ng pasahero ang kanyang pagkadismaya lalo na't malapit na ang petsa ng flight at hindi promo fare ang kanilang nakuha. Kaya't malaki ang nabawas ng halaga. Nanawagan siya sa Cebu Pacific na ayusin ang kanilang sistema upang maiwasan ang ganitong abala sa ibang pasahero. Ay problema ito, Cebu Pacific. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Cebu Pacific hinggil sa reklamo. Ronda Pilipinas. Dapat pagbigyan natin ng Cebu Pac. Ano nangyari doon sa nag-book na yun? Kawawa naman. Ha? 15 days? Kawawa naman. Masarap pa naman bumiyahe ngayon. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang magpatamag quote of the day. Huwag kang masyadong pasikat at mayabang sa kung anong meron ka, lalo na kung marami ka palang utang sa iba. Yabang-yabang, dami palang utang. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayan ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Do Basho with Attorney Ferdy Tupacio and Miss Juby de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yan. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.